Yes po. Good morning po, church. Are we all excited at the Word of God? Amen? Parang hindi kayo excited. Inaantok pa ba ang lahat? Palakasan ko sa tatay kay Aircon para makatulog na tayo. Amen. But before I started po, pwede po bang anyayahan ko lahat tumayo? And then, lapitan po natin yung ka-churchmate natin na hindi natin ganun ka-close. And then, pag-pray po natin siya, mag-aalat po ako ng 3 to 5 minutes. Okay lang po ba? Can we do that, church? Okay po, pakigawa na po. Gumalaw na po kayo. Hallelujah. Yes, Lord. Kung okay na po, maaari na pong bumalik sa ating mga upuan. Salamat. Amen. Amen. Pwede ho bang pakitapig ang ating pakisabi at pakisabi, peace be with you, kapatid. Amen. Ayan, bago tayo mag-umpisa, I would like to greet two of my friends who are here po, si Josel po sa si Mabs. Ayan. Nandiyan po sila. Palakpakan naman po. Actually, sinurprise nila ako. Kanina ko lang nalaman na attend sila. And also, si Sister Geraldine Valiente po. Palakpakan naman po natin si Lord sa buhay nila. Though, consistent na po silang ma-attend, welcome pa rin po sa church. And alam niyo po, na-amaze po ako sa simbahan natin. Kasi kapag pumikit ako, tapos pagdilat ko, dumadami yung membro ng church.
Iyon po yung unang miracle ni Lord sa church. But then, biro po yun. But then, by the way po, alam po natin, parang may naririnig akong background music. Ako lang ba yung nakakarinig? Ayan, can I invite every one of us to dwell in the presence of our God? Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa banal mong Espiritu, Panginoon, na nangunguna, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Lord. Lord, we thank you so much for this wonderful day na pinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, at maraming salamat din po sa buhay ng bawat isa na naka-attend sa aming simbahan sa Sunday celebration, Panginoon, na ito. Panginoon, maraming salamat din dahil sa mga oras na to, binuksan niyo na po ang durungawan ng langit, Panginoon, upang ulanan kami ng pagpapala mo, O God. We thank you so much, O God, sa blessings mo. And ganun man, Panginoon, gayon man, O God, i-ready niyo po ang aming puso, O God. Nang sa ganoon, ang salita mo ay matanim sa matabang parte ng aming puso at nawa ito ay magbunga at lumago, Panginoon. Maraming salamat po, O God. To you all the highest praise and glory in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. So for our topic for today po, it's about running. Are we all aware sa trending ngayon? Alam niyo ho ba kung kahit saan kayo pumunta ngayon, sa Facebook, sa Instagram, saan pa ba, sa Threads, sa lahat ng social media, makita niyo po yung mga stories ng mga friends niyo. Ang makikita po natin yung mga tumatakbo. And sino ho dito yung tumatakbo? Nagra-running, nagja-jogging, nagwo-walking. Parang ang tamad ng Diyos Gumagalaw ba kayo? Sino dito yung gumagalaw? Ina lang, gumagalaw. Ayan, praise God, gumagalaw naman lahat. Akala ko hindi So yan yan ho yung una at trending ngayon. So kaya naman po, ang topic natin ngayon is running the race of faith. At pamagatan ho nating finish what you started. Pakitapik po ang katabi, pakisabi, finish what you started. Amen. Finish what you started in Christ, mga kapatid. Alam ho natin, it's easy to start. Amen. Ang daling mag-umpisa sa lahat ng bagay. Ang daling mag-commit sa isang bagay. Pero alam niyo po kung ano yung mahirap? Ang mahirap po o yung matapos. Amen? Hindi naman po madaling magtapos Ang madali, magplano. Ang daling mag-commit. Pero ang mahirap ay yung matapos. Hindi po natin yan ipagkakait. Mahirap ang matapos. At kahit ako guilty ako sa una lang ako magaling. Pakitapit nga po yung katabi, ikaw rin ba? Sana hindi lang ako So yan, alam ho natin na madali magsimula. Madaling mag-post kapag New Year, New Me. Amen. Kapag New Year, tuwing January, ang daming nagko-commit. Mag-gym na sila. Ayan. Tapos magpo-post mag-selfie sa Facebook. Ang story, day 1, nag-flex pa. Day 1. Huwag na po kayo maghintay, wala nang day 2. Ayun day 1. Puro day 1 na lang. Madali mag-umpisa ng diet. Halimbawa, you're committing, di na ako magra-rice, babawasan ko na yung rice ko. Magugulay na lang ako. Pambira kinabukasan, magugulat ka nandun sa Shell ng Pulilan, sa May Junju, nagmumukbang ng samgyupsal. Ang daling mag-commit And yes, during the workout, and yung mga plano po natin. Pero ang pinakamahirap, yung magpatuloy hanggang matapos po. New diet, madali for the first week. New business, exciting po sa umpisa. New ministry, fire at the start. May mga church members din po, at may mga kapatiran akong kakilala, yung sobrang init kapag nag-uumpisa during the ministry. Yung tipong siya na yung magbubukas ng church, siya pa yung magsasara. Ang kulang na lang, matulog sa church. Pakitapik-katabi, ikaw ba yun?
At sana, kung ikaw yun, consistent. And same din po sa Christian life natin. Ano po, madali mag-start, na excited. Pero habang tumatagal, may pagsubok, may pagod, may discouragement, kaya minsan parang gusto mo nang sumuko. Pakitabig po ang katabi, ikaw ba yun? Sana hindi ikaw yun. Yan. Pero ang sabi po ng Hebrew chapter 12, run with endurance. Fix our eyes on Jesus. Kasi sa dulo ng race, hindi tatanungin kung gaano ka-excited nung mag-umpisa ka, kapatid. Ang tatanungin po, tinapos mo ba? Ayan po itatanungin sa atin. So, pakitabik po yung katabi at pakisabi, tapusin mo, huwag kang titigil. Can we say it louder? Tapusin mo, huwag kang titigil. Ayan, tapusin ho natin. Finish what you started. So, for our text for today is, very familiar na po tayo dito. Hebrew chapter 12, verses 1 to 3. Pwede po ba nating sabay-sabay basahin? Wait lang. 1, 2, 3. Therefore, since we are surrounded witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Church, louder. Verse 2. Fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3, church, consider him who endured such a position from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Papuri po sa Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Pwede palakpakan natin si Lord. So, our topic or our text po is magbe-base lang ho dito sa Hebrew chapter 12 verses 1 to 3. Most of us, and we are all aware, that all of us here, mga Kristiyano po, ay tumatakbo. Amen? Nasa marathon po tayo. Nung tinanggap po natin si Kristo sa buhay natin, we start the race. At hindi po tayo nasa sprint. Nasa marathon po tayo again. So, paano po natin matatapos yung sinimulan natin sa Panginoon? Paano ho natin maumpisahan yung pananampalataya, matatapos yung pananampalataya na inumpisa natin sa Panginoon? So as we read the Bible, here are some of my points that would help us. In Hebrew chapter 3, verses 1 to 3, is training manual po in our endurance sa pagtakbo sa Panginoon. So number 1 point po, pinagsama ko na silang dalawa, throw off every weight and the sin that entangles. As we can see po, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ano po yung context nito? Runners in the Asian Games po, strip every unnecessary weight. Tinatanggal po nila yung unnecessary weight. And as much as possible, dapat magaan po sila kapag tumatakbo. And even the runners sa marathon, half marathon, 10K, 15K, yan po yung mga utang ko sa nanay ko. Ayan, runners, we strip, binabawasan po natin yung timbang. So, not only sins, but also weights. So, let's try to imagine, wag na po tayong lumayo. Imagine po natin, ang buong church tatakbo sa Navarro, sa Makinabang. Ayan, parang ang saya nun, Pastor, baka pwede natin gawin? Ayan, try po natin imagine, tayong lahat po tatakbo sa Navarro. Huwag na tayong lumayo. And lahat po tayo may dalang, let's try lang na may dala tayong baggages. Backpack, maleta, dala-dala mo yung mga gamit mo, damit mo, and everything. Yun pala, kaaway mo ni asawa mo, kaya ka tumatakbo. Naglalayas ka na. Ayun lang, aray ko. Pakisabi nga po, aray ko. Amen.
But then po, let's try to imagine that. And our goal is to finish. Sa pagja-jogging po natin, running or walking. But those things, yung mga baggages natin, yung mga backpack natin, pinapabagal po tayo. Amen? Bakit? Kasi mabigat. Mabigat po. Pakisabi, mabigat. Louder. Pakisabi, mabigat. Wag ka na tumingin sa katabi mo, mabigat. Joke po yun. Anyway, mabigat. Okay, that will, wala namang masama kung may mga baggages ka, kapatid. Hindi naman siya ganun kasalanan na may baggages ka, pero pinapabagal ka niya sa takbo natin sa pananampalataya kay Kristo. Ang masama is, pumunta ka sa church, Sunday celebration, o kaya prayer meeting, pumunta ka, wala kang dala. Pero pag uwi mo, daig mo pa yung nag-grocery. Dala mo yung tinapay, yung kape, yung menudo. Pakitabi nga ba yung katabi? Ikaw ba yun? Sana hindi ikaw yun. Biro lang po yun. But then, hindi po masama na may mga baggages tayo. Pero ang nais po ng ating Panginoon ay let us throw off everything that hinders us. Ano ho ba yung mga bagay na nakaapekto o nakakapagpabagal sa ating paglakad sa Panginoon? It could be the distractions. It could be the burdens or unhealthy attachment po. Pwedeng yung work mo na dati pinagpe-pray mo sa Panginoon, Lord, bigyan niyo naman po ako ng work. Nung nagka-work ka, kinalimutan mo na si Lord. Aray ko, ikaw ba yun? Tinatamaan na po ba ang lahat? Ayan. Ano po yung mga distractions? It could be your business. Masyado kang busy sa gawain ng Panginoon. And alam niyo po, habang inaaral ko yung sermon na to, parang kinukurot ako, binubugbog ako ni Lord. Nak, para sa'yo to. And yun din po yung nais sabihin sa atin ni Lord. Throw off, bitawan po natin yung mga bagay na nakakapag-distract sa atin upang makapaglingkod tayo sa Panginoon ng buong puso at makapagtakbo sa pananampalataya na ibinigay sa atin po ni Kristo. Pwede palakpakan natin si Lord. Amen. So, for application, we should determine what slows me down spiritually. Kaya po nang pinag-usapan natin kanina, it could be the business, yung pride nyo po sa mga kapatiran. Aray ko, yung pride po natin, it could be your fear, yung takot. So, determine po natin yan. Kapag determine na natin, i-throw off po natin, bitawan po natin, ibigay natin sa Lord. Kaya po, as we can see on illustration, sorry hindi na ako naglagay ng mga maraming points pa dito sa PowerPoint, pero gusto ko makinig na lang po kayo sa akin. As we can see, what David did on 1 Samuel chapter 17 verse 9. Kung may Bible po kayo, we could read it together. Ano sabi ni David kay Goliath? Si Saul kasi binigyan siya ng armory. Ng baluti. But David said, sabi ni David nung binigyan siya ng baluti ni Saul? I cannot go with this for I have not tested them. Ano ginawa po ni David? He threw it off and went with only his sling and faith. Naintindihan po ba natin? Are you following, church? Amen. Praise God. So, look, David did. Binitawan niya po. Kasi imagine, hindi naman po sanay si David makipag-gera, makipag-battle. Siya po ay isang bata lang, binata. Na wala pang ganong alam. Actually, inutusan lang siya na sa cheese and bread. Amen? Ayan, cheese bread. But then, look what he did. Hindi siya sanay. So, ang dinala niya lang is sling at yung pananampalataya niya sa ating Panginoon. At sana, ikaw rin yun, kapatid. Pakitakipit naman yung kakatabi natin. Sana ikaw yun. Ayan. He threw it off. So, in 1 Peter chapter 2 verse 1,
Rid yourselves of malice, deceit, hypocrisy, envy, and slander, and so on. Tanggalin po natin yan, bitawan natin, ibigay natin sa Panginoon. As we proceed, the sin that entangles po. Ang kasalanan po ay isang subtle, deceptive, mapanduga, at dangerous. Kung dadagdagan ko pa po, lethal and deadly. Amen. So, ano po'y kailangan natin as we proceed on reading the text po? Asan na ba yung highlight? Ayan. The sin that so easily entangles. Yung sin po, yung kasalanan po, hindi po tayo ni-slow down. Kundi ini-entangles po tayo, meaning kinakadena po tayo ng mga kasalanan natin. Anong kasalanan yung nagkakadena sa iyo, kapatid? It is like a vines around your feet na pine-prevent ka na makatakbo patungo sa race mo sa Panginoon. What is that, kapatid? And you should determine kung anong kasalanan yon. Example po, just like Samson. Ano po yung nangyari kay Samson? Samson is a strong man. Kilala po, a warrior, a brave man, ang pinakamataas. But he was strong but entangled by sin. Kay Delilah. In Judges chapter 16 verses 15 to 21 po. And wag na tayong lumayo kay Judas po. Si Judas po, wag na kayo tumingin sa katabi nyo. Si Judas po, wag na kayo tumingin sa churchmate natin. Kapatid, si Judas was close to Jesus but entangled by greed. Ibinenta niya po ang Panginoon. Application. Sin is not a small pet to manage. Hindi po yan small pet lang na kailangan nating alagaan or what. It is a chain to break. Pakisabi nga po, it is a chain to break. Amen. Kaya nga po, sabi ni Paul sa Romans chapter 6 verse 12, do not let sin reign in your body. Huwag mong hayaang maghari ang kasalanan sa iyong katawan. Natututunan po ba ang lahat? Praise God. Sana nga po talaga. But then, the next point po is run with perseverance. Ano po ang sabi? And let us run with perseverance the race marked out for us. The Christian life is marathon, gaya nga po ng pinag-uusapan natin kanina, and not a sprint. Kung minsan tumatakbo tayo, kung minsan sa una nga lang tayo magaling, at minsan nasasabihin pa tayo na pabibo. Sino ho ba yung mga pabibo dito? Yung tipong nag-uumpisa pa lang, pabibo ka na sa gawain, tapos after how many days, few weeks, wala ka na. Ayan, mga pabibo. Sino yung mga pabibo dito? Wag na ho akong lalayo, ako na lang, ako pabibo ko. Ayan ho, mga pabibo. So, sabi po dito, perseverance, not a sprint. Perseverance is equals to patience and endurance po. Pasensya. Pakisabi nga po, pasensya. And the race is already marked out. God designed your lane. Kaya pakisabi po sa katabi, wag mo nang tignan yung katabi mo. Gets nyo po? Ang Panginoon po may dinesign na lane para sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa po sa atin may takbuhin. Ang bawat isa po sa atin may calling sa Panginoon. So wag mo nang i-chismis yung ka-churchmate mo, kapatid. Wag mo nang tignan yung ka-churchmate mo. Bakit? Kasi matitisod ka lang. Matitisod ka lang, kapatid. It's just like Paul's testimony. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Natapos po ni Paul yung race.
pinatili niya ang pananampalataya. 2 Timothy chapter 4, verse 7. So again, church, please don't compare lanes. Huwag po nating ikumpara yung linya, yung buhay natin sa ibang tao. Ikumpara po natin, tumingin lang tayo kay Jesus. Amen? Gaya nga po, Philippians chapter 3, verse 14, I press toward the goal. Matthew 24, verse 13, He who endures to the end will be saved. At kasunod po ng pag-persevere, fix your eyes on Jesus. Can we read this loud? Amen. Fix our eyes on Jesus. Hindi po sa ka-churchmate. Hindi po sa kapitbahay. Hindi po sa asawa. Hindi sa kapatid. Hindi kung kanino man. Fix our eyes on Jesus. As we read, fix your eyes on Jesus. In a race po, runner doesn't look sideways. Hindi po tumitingin yan. Meron na ho ba kayong tumingin? Meron na ho ba kayong nakita na runner? Nakaganyan ulo, tumatakbo. Unless baka may stiff neck po yun. Ganyan lang siya. Just try to imagine that. But a racer looks at the finish line po, mga kapatid. At ganun din po sana tayo. Kay Jesus tayo nakatingin, sa crown of life tayo nakatingin. Hindi sa ating ka-churchmate. Aray ko. Pakisabi naman po, aray ko. Aray. So, Jesus is the focus. Not the people, not the trials, hindi yung pagsubok, not even ourselves. Kasi wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Even me, myself, and I. Walang mapagmamalaki ang kahit sino man. So let's just focus on God and God alone. Can we give clap to best? Can we give a clap for Panginoon? Just try to imagine what Peter did. Peter po when his eyes were on Jesus, he walked. When he looked at the waves, he sank. Peter walked on water until he looked at the waves instead of Jesus. Minsan po tumitingin po tayo sa sakit, sa pain, sa problema, sa trial, sa pagsubok. Pero sa umagang to, pinapalalahanan po tayo ng Panginoon, anak, sa akin ka tumingin. Hindi ka malilihis. Whatever distracts your eyes will determine your steps, kapatid. Kung saan ka nakatingin, iyon ang magdedetermine ng bawat lakad mo sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Yes. Keeping your eyes on Jesus is the only way to keep standing in the storm. At kagaya po na sabi ni David sa Psalms 121, chapter 121, verses 1 to 2, I lift my eyes to the hills, and my help comes from the Lord. Papuri po sa Panginoon. Let's proceed. The next point po is the author and perfecter of faith. We could say He is the Alpha and Omega na kinakanta po natin kanina. The pioneer and perfecter of faith. Ano po ito? Jesus is both the origin and the completion of faith. Ano po yung sinasabi sa atin dito? He started the work, the pioneer, and He finishes it. Natapos na po ng Panginoon. Pwede pong palakpakan natin si Lord. Abraham called the father of faith. Amen. He is the father of faith. As we can see on Romans chapter 4, verses 20 to 21. Yet, his story began with God's call. Hindi po, and it was
God who fulfilled the promise na magkaanak po siya sa alanganing edad. And not Abraham's own effort. Hindi po sa pamamagitan ni Abraham, kaya siya nagkaroon ng anak. Tinawag po siya ng Panginoon at pinulfilled ng Panginoon yung promise niya. At ganun din po sa atin mga kapatid. Ipupulfilled ng Panginoon yung promise niya sa atin. Can we claim it together? At palakpakan po natin ang Panginoon. Faith is not self-made. Yung pananampalataya po, hindi po gawa. Hindi po gawa-gawa ni numan. Ang ating Panginoon po ay sinimulan at patuloy na sinusustain tayo at tinapos din. Gaya po na sinabi sa Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion. Ang nagpaumpisa po na mabuting gawa sa ating buhay ay tatapusin niya rin. Next point po, the joy set before Him. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame. Ano po yung context nito? Crucifixion was the most shameful death during that time po. Ang nakakahiyang kamatayan. But Jesus saw beyond it. Hindi po nakatingin ang ating Panginoon sa sakit na nararamdaman niya, sa hiya na meron ng mga panahon na to, yung hirap, yung struggle. He endured not because it was easy. Nagtiyaga po ang ating Panginoon hindi dahil madali, but because He looked at the joy. Joy of what? Ano pong joy? Si Pastora Joy. Joke lang. The joy of our salvation in God's glory. Pwedeng palakpakin natin sa Lord. And as we can see, the life of Joseph po, in Genesis, si Joseph was in prison. Bakit po? Dahil sa asawa ni Potiphar. It's unjustly. But he saw God's purpose beyond it. Si Joseph po nakulong, pero iba yung tingin niya doon. Alam niyo po kung ano? Sabi niya sa mga kapatid niya, in Genesis chapter 50 verse 20, You meant evil against me, but God meant it for good. At ganun din po sa ating buhay. God meant it for good. Jesus saw beyond the suffering to the joy of salvation po, mga kapatid. O ano ngayon? Ano ngayon? If Jesus endured the cross for joy, you can endure your trial for the reward ahead. Kung napagtagumpayan na po ng ating Panginoon, pakitapik po yung katabi at pakisabi, ikaw din. Amen. Amen. Romans chapter 8, verse 18. Present sufferings not worth comparing to the coming glory na naghihintay po sa atin. Sobrang comforting ng Word of God. Na kapatid, kahit naghihirap ka ngayon, nagtatrials ka ngayon, na hindi mo alam kung paano babayaran yung bills mo kinabukasan, God is faithful. Di mo alam kung paano siya magpo-provide, but God will provide. Amen? And next line na po natin. He sat down in victory. Baka tumatagal na ako. Kuya Bernard, pakisabi kapag 2 hours na ako. No? He sat down in victory. Jesus sat down in victory. As we read, and sat down at the right hand of the throne of God. Ano po ibig sabihin ito? Meaning, He is sitting down because the work is already done. Napagtagumpayan na po ni Kristo ang mundong to at ganun ka rin. Siya po'y naghahari na ngayon. Victory achieved, authority established.
Jesus completed the race and now reigns. So, ano ngayon? Kung napagtagumpayan ni Jesus, meron din po sa atin yun. Your victory is guaranteed because our champion, our God, already won. Pwedeng palakpakan natin si Lord. As we read Philippians chapter 2, verse 9 to 11, God exalted him to the highest place. Amen. So, next point po, bibilisan ko na. Consider him who endured. Consider him na nagtiyaga at tinapos po. Consider him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Bakit po kaya sinabi to? Kasi during that time po, early Christians are suffering. Ang mga panahon po nila, they are suffering. Because of what? Because of persecution po. Tinutuligsa po sila. Rejection. Hinahabol po sila. Hinahanap sila. Pinagmamalupitan sila. Just try to imagine that, mga kapatid. Meaning, look to Jesus as the model of endurance. Ang Panginoon po, hindi sumuko midway or halfway nung ipapako siya sa krus. Di niya sinabing, bahala na kayo dyan, matigas ulo niyan. O, di na ako nagturo, ako na ha. Di niya sinabi yun. Di sinabi ni Lord yun. Pero tinapos niya po. And He became the model ng ating pagtsatsaga sa paglakad patungo kay Kristo. Kaya when you feel tired, nakakaramdam ka ng pagod, kapatid, consider Jesus. Look what He did on the cross. Replay niyo po yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. He endured far worse, yet He overcame. Na-overcome niya po. Kaya po sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, do not grow weary in doing good. Huwag kang mapagod po. Gumawa ng kabutihan. Mabuti ho ba ang ginagawa ng lahat? Di ba ganun po tayo sa church? Mabuti po ang ating ginagawa. At ganun ang Diyos. Amen? Amen. Ganun po tayo. So, sabi sa Matthew chapter 11, verse 28, ito po ay para sa mga napapagod. And God right now is comforting you. Lahat ng effort mo sa ministry, lahat ng pagbibigay mo, lahat ng paggising mo ng umaga para mag-aral ng salita ng Diyos at ipakain sa mga tupa ng Diyos. At kung napapagod ka sa ministry mo as a worker, as a singer, as a drummer, as Kuya Bernard, who is managing all the musics and all, God is telling you, kapatid, napapagod ka, come to me. All who are weary, and I will give you rest. Pwedeng palakpakan natin si Lord. Lord is telling us, kapatid, napapagod ka, I will give you rest. Huwag kang sumuko. Midway, halfway. Ito po yung oras, ito yung oras ng pagtsatsaga. At ibigay natin lahat sa Panginoon. Ang lahat ng nagpapabigat sa atin at makakamtam natin ang kapahingahang nagmumula sa Kanya. Can I invite music team? Conclusion na po tayo. Oh, last pala. Sige lang, music team. Meron po akong tinalunan na verse kanina na hindi na-highlight kung mapapansin nyo. Because, as we can see, therefore, ito po yung una, therefore, since we are surrounded by such
a great cloud of witness. Ano po yung context nito, mga kapatid? Connected po ito sa chapter 11. At kung babalikan po natin yung chapter 11 ng Hebrew, ang lahat ng bagay ay dahil sa pananampalataya. Dahil po sa pananampalataya ng ating mga ninuno. It is by faith of Enoch, was taken away and he did not see death. It was by faith Noah, being divinely warned on things not yet seen, moved with godly fear, prepare an ark for the saving of his household. It is all by faith. And by faith of Abraham, obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. Hindi niya po alam kung saan siya pupunta, pero lumakad siya. Pero patuloy siyang lumakad by faith. By faith of Sarah herself po, also received strength to conceive a seed. As we continue reading po, it is all by faith. By Abraham, by Isaac, by David. It was all by faith. And as we come to Christ, running towards Him, it is all by faith. We are witness and surrounded by such a great cloud of witnesses. Meaning, marami na pong nagsuffer. Marami na pong nag-testify ng kabutihan ng Panginoon. Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba aayaw? You are surrounded by cloud of witnesses. Sabi sa Romans chapter 15 verse 4, for everything that was written in the past was written to teach us. Tuturuan po tayo ng ating nakaraan. Kaya naman po, church, listen po. Starting is good, but finishing is better po. Kaya po nasabi sa Hebrew chapter 12, remind us that Jesus didn't stop halfway. He endured the cross. He went all the way. And it is the same Jesus who is cheering on you right now. Alam niyo po yung sinasabi ni Jesus? Anak, don't give up. Anak, don't stop. Anak, keep on running. So this morning po, let me challenge every one of us here. Kung pagod ka, lay down your weight. Throw off your weight. Bitawan po natin yung mga bagay na nagpapabigat sa ating lakarin patungo sa Panginoon. It could be the distraction. It could be your business. It could be the sin that is hidden from other people but not hidden in the eyes of God. Kung nadapa ka, kapatid, natitisod ka sa kapatiran, stand up again. Tayo tayo ulit. Kung nadapa ka, kukonti na nga lang tayo dito, babawasan pa. Kapatid, stand up. Mahalin po natin ang bawat isa. Gaya ng ginawa ng ating Panginoon. Kahit hindi ka mahal-mahal yan. Stand up, kapatid. And kung naguguluhan ka, fix your eyes on Jesus. Everything is clouded. Fix your eyes on Jesus. Because your story is not almost finished. It is faithfully finished. Tapos na po through faith.
And one day po, when you cross the finish line, I hope everyone would hear the words that every runner longs for. Ang hinihintay po natin, alam niyo po itong lahat, mga kapatid. Magaling, tapat, at mabuting lingkod. Well done, good and faithful servant. Ito po yung some points that remind us. You can take a picture. Training manual po natin yan for endurance as we study Hebrew chapter 12 verses 1 to 3. Remember the witnesses. Remember their testimonies. And of course, Jesus Christ. Throw off the weights, break free from sin, run your race. Fix your eyes on Jesus. Remember His joy, stand in His victory, and endured like Jesus. Kaya kapatid, don't quit now. Do not quit today. Maybe tomorrow. Joke lang. Hindi kayo nakikinig. Again. Kaya kapatid, do not quit now. Finish what you started in the power of Jesus' name. Palakpakan naman natin ng Diyos. Ito, bonus na. Naiinip na ata yung worship. Bonus. As we continue reading chapter 12, ito po yung huling talata na mababasa natin. Bonus na lang to. Kaya magpasalamat tayo sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ng Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Hinighlight ko to na may paggalang at pagkatakot. Minsan nakikita na lang natin yung grace ng Lord. Papatawarin naman tayo ni Lord eh. Pero hindi mo to, huwag mong kalimutan to kapatid. Sumamba ka sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May respeto at pagkatakot. Kung hindi ka nakatatakot kapatid sa Panginoon at patuloy na nagkakasala, ito para sa atin. Verse 29, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Tutupukin po tayo. Kaya naman po sa oras na to, ini-invite ko po kayong lahat. Ngumiti naman po kayo, nakasimangot na kayong lahat eh. I invite everyone to stand up and sambahin po natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Can we do that, church? Sambahin po natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay nagpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, Close our eyes and feel the presence of our God. Sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas ang kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito ay sa biyaya mo, habang Let's feel the presence of our God. Let's close our eyes and raise our hands, O God. Pupurihin ka sa awit, itatanghal ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging
tahimik ka, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di isa pa. Pupurihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Patuloy ho tayong tumayo at damhin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Father God, maraming salamat po sa mapagparang araw na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Panginoon, sa aming pag-uwi tataglayin namin ang aral na nagmula sa iyo. Panginoon, na magtiyaga kami. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala muli sa amin. Nabitawan na namin yung mga bagay na nakakabigat sa aming paglakad patungo sa iyo. Mga kasalanan na hold us back, O God. Panginoon, at muli pa sa mga kabila ng mga distraction na to, pagsubok, O God, sa aming paglakad patungo sa iyo, you remind us once again, O God, na ituon namin ang aming paningin sa iyo, O God. Maraming salamat, Lord. And Lord, maraming salamat dahil ang katagumpayan ng iyong gawain ay natapos mo na, nagawa mo na, O Lord. Napagtagumpayan mo na, Panginoon. Kaya naman kaming mga anak mo, Panginoon, ay patuloy na tatakbo, hawak ang pananampalataya na meron kami sa iyo, Panginoon, na kaming mga anak mo ay matagumpay na ngayon pa man, O Lord. Lord, maraming salamat sa salita mo, sa pagmamahal mo, sa pag-ibig mo, God, na patuloy na bumabalot, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, patuloy kang manahan sa buhay ng bawat isa, O God.
Patuloy na ang pagpapala mo at ang protection mo, Panginoon, ay manguna sa amin. Panginoon, at nawa, ang pagmamahal mo ay yakapin ng bawat isa at mamahagi ito sa aming kapwa. Lord, maraming salamat in the mighty name of Jesus Christ. And all the sons and daughters of Christ will say, Amen. Amen.